At samantala, bagamat lumalabas po sa ibang report na hindi umano sangkot ang ilang Malaysian sa pagmamaltrato sa ilang Pinoy sa Sabah, wala pang opisyal na natatanggap na sagot ang Department of Foreign Affairs mula sa Malaysian government hinggil sa nasabing usapin. Yan ang pinag-usapan sa report ni Waywaya Macalma. Naging intensibo na ang pagbibigay ng humanitarian at consular assistance ng Department of Foreign Affairs sa mga kababayan nating apektado ng gulo sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Sa kabuuan, mayroong 1,464 evacuees mula sa 4 na evacuation centers sa Malaysia. 801 dito ay mga Pilipino, habang umabot naman sa 1,500 ang Pilipinong lumikas sa Malaysia na ngayon ay nasa Mindanao na. 3 team mula sa DFA at iba pang ahensya ng gobyerno sa Malaysia ang nagtungo sa Lahad Datu, Semporna at Sandakan upang tignan ang kalagayan ng mga Pilipino. A 3-man team from the DSWD arrived in Lahad Datu on March 12 and teamed up with the Embassy Humanitarian Consular Team, which has been in town since March 1, where they now help in manning a mobile and humanitarian welfare desk to further assist affected Filipinos. Sa tulong Land Development Authority o FELD, kaya nakapasok sa mga evacuation centers ang 19 na opisyal ng DFA. Narating rin ng team ng DFA ang kampong Bato-Bato upang kausapin ang leader at mga miyembro ng Filipino community. Pipilitin rin marating ng embahada ang Sandakan na kung saan sila ang nag-aasikaso makauwi ang mga Pilipino sa Zamboanga. The team also provided food items to the children and to those present. The Embassy Consular Humanitarian Team dispatched to Sandakan also visited a learning center catering to Filipino children of undocumented migrants. 50 Filipinos working at the Fruit Winap sawmill who were happy to see them that the Philippine government is concerned about their welfare. Ayon kay Assistant Secretary Raul Hernandez, may ilang Pilipino ang nais nang bumalik sa bansa, ngunit may ilan ay mas minabuting manatili sa Malaysia. Ito ay sa kabila ng hindi pa tapos ang sigalot sa Sabah. Sa ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Embahada ng Malaysia sa mga note verbal na ibinigay ng DFA, partikular na ang pagbibigay ng full access sa 10 Pilipinong nasa kustodiya ng Malaysian Forces. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.